Pero ano po nangyayari sa panahon ito? Bakit ang dami sa kabila ng inuutos na kung saan na dapat ay paglingkuran at sambahin natin ang ating Panginoon, eh ganun pa rin, napakatigas ng ulo ng ibang mga tao. Walang takot sa utos ng ating Panginoon. Doon po sa Psalm may isang kwento na kung saan ay nagbibigay yung pong isang isang psalmist na kung saan ay sinabi niya kung saan ay mas higit na gusto niya na maging isang taga-tanod pinto o yung tinatawag po natin para security guard dito o bantay sa bahay ng aking Diyos kaysa ako ay tumahan sa mga tolda ng kasamaan. Mas minabuti pa niya kaysa sa kasikatan o sa iba't ibang mga trabaho. Ito po ba'y kaya natin gawin sa panahon natin? Nabibitawan natin yung ating mga bad habits o nakagisnan o yung mga ginagawa nating mali, ay kaya po ba natin iwanan para sa paglilingkod sa ating Panginoon? Alam niyo, ang tunay na layunin po ng Panginoon sa atin ay napakasimple at mababaw. Kung kaya sa pagmamahal sa atin bilang mga Kristiyano, pansinin po ninyo sa ating mga buhay, hindi po binibigay ng Panginoon yung lahat ng kalayawa, success, material things sa ating lahat. Binabalanse niya po. Dahil the moment na kayo po ay punong-puno ng material things, nakakalimot tayo sa Panginoon. Hindi niyo po ba naisip, bakit tayo mga tagasunod? Bakit mabuti akong anak ng Panginoon? Pero bakit ako ay hindi kasing swerte ng kapitbahay namin? Samantalang yung kapitbahay namin ay ang laki ng bahay, ang laki ng kinikita, pero hindi naman pala simba. Na i-compare po natin yung ating mga sarili. Hindi yun ang gusto ng ating Panginoon sa atin. Hindi yun ang layunin niya. Yung ibigay ang lahat, pero binibigyan niya tayo ng sapat na ating pangangailangan. Pansinin niyo po yung ibang mga nananalangin. Hindi silang humihingi ng sobra-sobra. Humihingi lang tayo ng sapat upang tayo'y makalakad ng matuwid. Sapat na kabuhayan, sapat na hanap buhay, sapat na material na. Pero hindi tayo humihingi ng ganong payamanin mo po ako para ganito, para sa gayon ay makatulong ako. Alam ng Panginoon kung ano yung para sa bawat sa atin. Mayroon siyang purpose, may layunin siya sa atin. Dahil ayaw niya ang kanyang mga anak, ang kanyang mga lingkod ay makalimot. Dahil gusto ng ating Panginoon na maihanda niya tayo sa kanyang buhay na walang hanggang ipinangako sa atin. Ayaw ng Panginoon na meron sa mga anak niya na hindi magkakamit ng buhay na walang hanggan. And the purpose of our God to us is to prepare us for eternity. Mamamatay at mamamatay tayo. Dadating ang bawat isa sa atin na hindi natin alam kung kailan. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, swerte yung inaabot ng edad ng 70, 18 sa panahon ito. Yung iba, hindi na po. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Ang gusto ng Panginoon, maging handa tayo po sa pagharap natin sa Kanya. Isa sa dahilan kung bakit po narito sa mundong ito ay para ihanda ang ating mga sarili para sa paglalakbay natin
sa ating tatahakin pagkatapos ng kamatayan. Brother Nelson, pag namatay kami, wala na kaming alam. Totoo po yan. Pag namatay tayo, wala na tayong alam. Pero ito pa lang po ang simula ng ating buhay kasama ng ating Panginoon. Ang tunay na mga anak, doon pa lang magsisimula tayo kung ano yung talagang nais at naipakita sa atin at ibigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya kung nalilito po ang bawat sa inyo, ano ba talaga ang purpose ko dito sa mundong ito? Hindi po yung layunin ninyo ay sa material things o yung ano ang makukuha nyo at magagawa nyo sa buhay na ito. Ang lahat ng mayroon po tayo sa mundong buhay na to, lahat po yan ay wala. Mawawalang silbi po lahat kung ano man, kayamanan na mayroon ka, posisyon na mayroon ka, kaibigan na mayroon ka. Dito po sa Mark 8:36 hanggang 37, sabi po, "What good is it for someone to gain the whole world yet forfeit their soul? Or what can anyone give in exchange for their soul?" Ano po mapapala natin? Kung ang panahon natin, ilalaan natin para makuha natin ang lahat ng bagay sa sanlibutan at ang kaluluwa naman po natin ay pariwala. God created you to be a unique person. Kung tutuusin po, sabi nila, pare-pareho lang daw po ang tao. Hindi po totoo. Walang katulad o ibang katulad ang sino man sa atin sa anumang panahon at kailanman po. Walang magkakatulad. We are created in accordance to God's purpose to our life. Unique po ang pagkakagawa sa bawat isa sa atin. Dahil ang Panginoon ay may layunin bawat isa sa atin. Maaari ikaw ay tinalaga niya para isang maging mabuting ina na mag-aalaga ng iyong anak at pamilya. Maaaring ikaw ay ginawa niya bilang tagapaglikod sa loob ng kapilya. Ikaw ay tinalaga niya bilang mang-aawit. May iba't iba pong mga binigay sa ating katangian upang tayo ay maging tagapaglikod niya. Nilikha ka ng Diyos ng may pagka-espesyal upang tuparin ang isang tiyak na layunin dito sa mundo. Since the Lord created us uniquely, we can glorify Him in ways unique to our personality. Kaya po yung mga skills, talents na binigay sa atin ng Panginoon, yun ang gagamitin natin. Dahil ang layunin ng Diyos ay tayo ang gamitin para makilala siya. Hindi yung tayo ang maghihintay kung ano ang makukuha natin sa Panginoon. Dahil nilikha tayo ng Diyos, minahal tayo at tinubos sa pamamagitan ni Kristo. Kung kaya karapat-dapat lamang po natin siyang papurihan at luwalhatiin. Ngunit ito'y magagawa lang po natin kung tayo ay may relasyon sa ating Panginoon. Pero patuloy at patuloy, ang tao hindi po hinahanap ang Panginoon. Ikaw ay isang biyaya. Ang iyong mga kilos ay may kapangyarihan na lubos na magbibigay ng biyaya sa buhay, sa iyong pamilya, mga kaibigan at mga taong nasa paligid mo. At sa iyong pagpupunyagi na sundan si Jesucristo, na gaya ng ginagawa po natin dito, na kung saan nagiging mabuti, tagasunod tayo sa pamamagitan ng paglilingkod natin,
sa ating Panginoon